Simulan na natin ang kwento. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arturo. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aking karanasan noong ako'y nasa aming probinsya at nagbabantay ng aming mga pananim na kalabasa. Panganay ako sa aming magkakapatid at tanging pagkakalabasa lang ang aming ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Masasabi kong mahirap ang buhay namin dahil kung minsan ay talagang wala kaming makain sa loob ng isang araw. Ngunit hindi ko ito isinisisi sa aking mga magulang. Bagkus ay nangarap akong makaahon kami sa hirap. Kaya naman nagtiyaga akong makaipon upang makahanap ng maayos na trabaho. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 2015 lamang. Sa maniwala po kayo o sa hindi, nagtataka ako sa aking mga naririnig o nalalamang mga kwento tungkol sa mga aswang at sigbin. Sa dami na kasi ng napakinggan kong mga istorya tungkol sa kanila, lagi nilang sinasabing mukhang baboy o mukhang aso yung sigbin na napakalayo naman sa totoong sigbin na nakita ko. Huwag po sana kayong magtalo-talo sa aking ibabahagi. Hindi rin kasi kami sigurado ng aking mga magulang kung ito ba talaga ang sigbin na sinasabi ng iba. Maging ang aswang ay nakita ko na rin sa aming taniman ng kalabasa noon. Kaya nagtataka ako sa mga naririnig ko tungkol sa kanila. Ibang-iba po kasi ang nakita ko. Pero hindi ko naman sinasabing mali sila. Ang sa akin lang naman ay nagtataka lamang ako kung ano ba talaga yung nakita kong yon. Bakit parang kakaiba sa mga kwento nila? Simulan po natin noong panahong nagbabantay ako ng kalabasa noon. Lagi kong naririnig kay Itay na sinasabing wag na wag ko raw gagamitin yung kulay dilaw na lente. Yung puting lente lamang daw na ilaw ang gagamitin ko sa tuwing magbabantay ako ng mga pananim sa gabi. Sa mga nagtatanong kung bakit kailangan pang bantayan ang pananim namin sa gabi, dahil po ito sa mga taong may malilikot na kamay. Alam nyo naman po sa panahon natin, wala talaga silang patawad. Noong isang gabi nga na yon, ako ang naatasan ni Itay na magbantay sa taniman. Madalas naman akong nagbabantay dito, ngunit sa pagkakataong ito, nasira yung gamit kong flashlight. Kaya wala po talaga akong choice kundi gamitin yung kulay dilaw na lente. Nasa isip ko pa noon na kung bakit hindi ito pwedeng gamitin. Gayong malinaw rin naman ito kagaya ng mga normal na pang-ilaw. Noong mga sandalingang yon, pumasok na ako sa aming tahanan upang kunin ang lente na ito. Yung kulay dilaw po. At dali-dali na rin akong lumabas upang magtungo na sa taniman na hindi naman nalalayo sa aming tahanan. Nang makarating nga ako sa mga taniman ng kalabasa namin, ay agad kong itinutok ang lente sa paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba nun. Ngunit isang mabilis na parang kisap mata lang ay may isang paggalaw ng pananim naming kalabasa. Agad ko itong tinungo upang alamin kung baka kinakagat na naman ng mga daga o mga peste yung bunga. Medyo malalaki na kasi yon. Ilang hakbang pa lamang ang aking nagagawa nang makaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Para bang may kung sino o may kung ano ang nagmamatyag sa akin noon. Nang hindi naman ako nagpatinag sa pakiramdam ko at nagpatuloy lamang sa paglalakad patungo sa parte na nais kong tunguhin. Nang makarating ako ron, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. May kung ano ang nasa likod ng bunga ng kalabasa. Para itong nagtatago doon sa bunga ng kalabasang yon. Napaisip ako kung ano ba talaga yung nilalang na ito. Kasi sa unang tingin ko ay parang ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Tapos biglang nagtago. Dahil nga sa kagustuhan kong makita yon, nilapitan ko pa talaga ito at pinagmasdan kong mabuti.
Doon ko na nakitang isang nilalang na halos kasing laki lamang ng kuting. Ngunit ang itsura nito ay maihahalin tulad mo sa isang unggoy. Katawan ng unggoy na may kamay at paa, ngunit ang mukha niya ay parang mukha ng baboy ramo. Bahagya akong napaisip noon kung anong klase ng hayop yon. Sa totoo lang po, naisip ko pang hulihin ito sapagkat napakabihira lang talaga ng mga ganitong klase ng hayop. Ngunit ng ilang sandali pa, nakita kong lumakad ito ng mabilis. Ngunit pabaliktad ang paglakad nito. Doon ko na naalala ang mga sinabi ng itay tungkol sa isang sigbin. Naisip kong sigbin yon. Ngunit nakakapagtaka ang sukat nito. Wala namang nakakatakot sa itsura niya. Namangha pa nga ako. Ngunit sa aking patuloy na pagtitig sa nilalang na yon, napukaw ang aking pansin nang may kung ano ang biglang lumitaw sa aking harapan. Isang parang bayawak ang itsura. Bayawak na naglalaway. Natakot na ako noong mga sandaling yon. Ngunit tinatagan ko ang loob ko sapagkat wala namang masamang gagawin ito kung wala kang gagawing masama sa kanya. Yan din ang bilin sa akin ng itay kung sakaling makaengkwentro ako ng ganitong klaseng nilalang. Huwag mo akong sasaktan. Hindi naman kita sasaktan eh. Paulit-ulit na sinasabi ko yan sa nilalang na yon. Ewan ko ba sa mga naririnig kong mga kwento tungkol sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, tila isang turuan na hayop ang nakaengkwentro ko at sumunod ito sa akin. Unti-unting lumayo ang nilalang na yon at hindi ko na nakita noong mga gabing yon. Lumipas nga ang gabi. Pagputok ng araw ay naroon na ang itay sa aming tahanan. Sinabi ko ang lahat ng mga nangyari sa akin sa taniman namin ng kalabasa. Ngunit nagalit pa sa akin ang itay. Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag mong gagamitin ang dilaw na ilaw? Wika nito. Itay, nasira po ang kulay puting ilaw. Wala na akong alam na gagamitin kaya yun ang kinuha ko. Tugon ko dito. Dapat hindi ka na lang nagbantay ng taniman. Mabutit walang nangyaring masama sa'yo. Tandaan mo, kapag ang dilaw na ilaw ang gamit mo sa gabi, maraming mga nilalang ang iyong makikita. Paliwanag nito. Ano po ba yung parang bayawak saka yung parang maliit na unggoy yung nakita ko kagabi? Tanong ko dito. Nakita mo na pala. Iyon ang tunay na aswang. Ang maliit na parang unggoy naman na nakita mo ay ang tinatawag na sigbin. Iyon ang tunay nilang anyo sa tuwing nasisinagan sila ng dilaw na liwanag na galing sa flashlight na gamit mo o yung lente na yon. Paliwanag nitong muli. Hindi na ako nagtanong pa ng mga sandaling yon at pumasok na lamang ako sa kwarto upang makapagpahinga na. Nang magising ako ay tanghalian na namin, kaya kumain na muna ako bago maghanda ng mga gagamitin kong muli sa taniman mamayang gabi. Ganoon po ang kadalasang routine ng aking buhay noong ako'y nasa ganoong edad. Mahirap sa mahirap, ngunit napagtanto ko na mas masarap pa rin ang kasama ang pamilya. Hindi katulad ng katayuan ko ngayon na masasabi mo ngang kumikita ng limpak-limpak na salapi. Ngunit 3 taon naman bago ko sila makapiling muli. Narito kasi ako sa abroad at nakikipagsapalaran. Hanggang dito na lamang po Sir DM. Maraming salamat po sa inyo.